your thoughts on Representative Marcoleta's statement that there is no such thing as the West Philippine Sea. Okay, okay, so he's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganun. Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome again to my small channel. This is EJ Morse at maraming salamat for joining me today. At sana doon sa mga bago lang na nakapasyal dito sa channel ko, kindly subscribe and kindly hit the notification bell, pati na rin po yung bell button. At pakishare na rin para dumami ang ating mga taong nakakarinig ng ating mga discussion dito. Nang sa ganon ay lumaki ang ating community at maraming makaalam tungkol sa mga issues na ating dinidiscuss dito sa aking munting channel. Thank you so much, especially doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa at nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, ang ating mga OFW. Okay? Again, meron tayong discussion today. Ito ay tungkol dito sa mga naging pananalita ni Congressman Marcoleta dito sa naging hearing sa Kongreso. Na kung saan ito rin yung time na nagkaroon sila ng sagutan ni Enzo Recto, itong si Attorney Ricky Tumutorgo, tungkol doon sa issue ng personal na issue ni Congressman Marcoleta tungkol doon sa pagsasabi ni Enzo Recto na wag daw maniwala dito sa ginagawang panlilinlang ni Marcoleta. At alam naman natin na nagkaroon ng matinding sagutan dyan at sumubok pang i-contempt ni Congressman Marcoleta itong si Enzo Recto. At of course, hindi naman talaga nangyari yon dahil lumalabas na hindi naman pala talaga miyembro itong si Congressman Marcoleta ng committee na nag-iimbestiga tungkol dito sa topic na fake news. Kung saan din ay hindi nagsulputan o hindi dumating yung mga vloggers na in-invite na supposed to be, they were labeled DDS vloggers. So, hindi naman tayo doon mag-focus. Ang gusto natin pag-usapan dito ay yung naging sagutan naman ni Commodore Tariela at ni Marcoleta tungkol nga dito sa issue ng West Philippine Sea. Itong si Commodore Tariela ay of course nag-react tungkol doon sa sinabi ni Congressman Marcoleta na wala naman daw talagang West Philippine Sea. What? Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, may nabasahin mo yung ating mapa or what. There is no West Philippine Sea. Hindi ko alam kung ano ang motibo rito ni Congressman Marcoleta. O ito ba ay nagpapahiwatig na talagang kamukha nila Digong Duterte na kanyang mga kapanalig, katulad na rin ni Sara Duterte, ay talagang leaning or talagang mga lumalabas dahil sa mga kilos at salita nila na maka-China. Ganon din ba ang stand ni Congressman Marcoleta? Kung ano ang stand ng kanyang mga tinitingalang mga amo?
ay ganun din siya. Mga pro-China. Dahil yung sinabi niya na sa totoo lang, wala daw talagang salitang West Philippine Sea kung titingnan mo ang mapa. At ito daw ay gawa-gawa lang natin. Hindi niya sabihin siguro, gawa-gawa nating mga Pilipino. Ang tanong ko kay Rodante Marcoleta, sino naman ang ine-expect mong gumawa niyan para sa'yo? Sino ang ine-expect mo na gagawa niyan para sa bansa natin? Hindi ba tayo ring mga Pilipino dapat ang gumawa niyan? Bakit? Naniniwala ka ba na gagawin niya ng China para sa atin? Hindi ko alam kung ano ang motibo nitong si Marcoleta para sabihin yan. Talagang dapat mag-react ang ating gobyerno. Actually, may reaction talaga si PBBM tungkol dito. Na itong si Marcoleta raw ay dahil kumakandidato ay gusto lang mapag-usapan at mapunta sa limelight. Kaya niya sinasabi ito. Pero sa ating mga ordinaryong Pilipino, kung titignan natin, talaga namang kahit sa atin, masakit itong sinabi ni Marcoleta. Siya na mismo, isa siyang Pilipino at isa pang lawmaker ang magsasabi at mag-question tungkol sa paggamit natin ng salitang West Philippine Sea. Na kung tutuusin naman, panahon pa ni Noynoy Aquino, ni Presidente Noynoy Aquino, ay meron ng ginawang aksyon, meron ng ginawang administrative order para gamitin ang salitang West Philippine Sea. Panahon pa ni Presidente Benigno Aquino III. Ito yung administrative order number 29. Ito ay 2012 pa. Ito babasahin ko. In Philippine law, the West Philippine Sea refers only to the portions of South China Sea. So, yun naman talaga ang totoo. Portion lang naman, hindi natin kiniklaim ang buong South China Sea na malayong-malayo doon naman sa ginagawang claim ng China doon sa kanilang kiniklaim na 9-dash line at saka yung ginawa nilang 10-dash line. 9-dash line at saka 10-dash line ngayon. Na yung 9-dash line na yan, inano na natin yan, dinibunk na natin yan, tinalo na natin yan sa UNCLOS. Kaya nga nagkaroon na ng ruling tungkol dyan at panalo tayo na yung claim ng China na 9-dash line ay hindi totoo. So, eto nga. The Philippine government claims to be part of the country's Exclusive Economic Zone, EEZ. Basahin ko yung buong sentence. In the Philippine law, the Philippine Sea refers only to the portions of South China Sea, which the Philippine government claims to be part of the country's Exclusive Economic Zone, or EEZ. The naming of the area became official through Administrative Order number 29, issued by then President Benigno Aquino III on September 5, 2012. The order also cites Presidential Decree number 1599, which was issued in 1978 during the tenure of then-President Ferdinand Marcos Sr., which established the Philippine EEZ, as well as the Republic Act number 9522, or the Baseline Law, which was enacted into law in 2009 during the administration of then-President Gloria Macapagal Arroyo, which delineated the baseline of the Philippine archipelago. So, noong 2012 pa, meron ng aksyon ang gobyerno natin. At sinabi na nga dito sa executive order na to, na merong West Philippine Sea, na ito ay nagdi-define ng ating Exclusive Economic Zone. So anong sinasabi ni Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea?
Ang gusto niya ba, yan, i-approvean pa ng China? O sino bang bansa ang dapat mag-approve niyan? Mr. Marcoleta. Lumalabas lang talaga yung iyong pag-agree dyan sa mga Dutertes na alam na mga buong sambayan ng Pilipino na mga makachina. Based on their actions, based on their pronouncements, based on their position tungkol sa mga nangyayari diyang pangaharas sa atin. Actually, never nagbigay ng stand, never nagsalita itong si VP Sara Duterte kahit na may naputulan na ng daliri dyan sa West Philippine Sea. Kahit na hinaharas tayo dyan, ilang beses tayong binomba ng tubig dyan, ilang beses tayong ginamitan ng laser dyan. Walang posisyon, walang imik ang mga Dutertes. Si Digong Duterte at si Sara Duterte, walang imik. Ikaw, identified ka sa mga Dutertes, kaya yan din ang posisyon mo. Ganun ba? So, eto nga, sinasabi rito sa Administrative Order number 29, 2012 pa ito. Under the Administrative Order number 29, National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, is mandated to use the designation West Philippine Sea in maps. To use the designation West Philippine Sea in maps produced and published by the government agency. Other government agencies are also required to use the term to popularize the use of the name domestically and internationally. Domestically and internationally. So, Mr. Marcoleta, napaka-genius mo. Ano pinanggagalingan ng mga sinasabi mong walang West Philippine Sea? Ang sinasabi mo, kulang sa education ang mamamayang Pilipino. What? Ang sinasabi mo, hindi territory, kundi exclusive or maritime. Ano sinabi mo? Ang sinasabi mo, hindi territory, kundi maritime rights lang ang meron tayo dito sa West Philippine Sea. Ngayon, sabi mo, i-educate dapat ang mga Pilipino para meron tayong matibay na posisyon kung nakikipagtalo tayo sa China. Ikaw, Marcoleta, naandyan ka sa Kongreso. Nung nagsalita ka tungkol dito sa territory something or maritime rights, bakit hindi mo pa sinabi ng dire-diretso, ilang sentences lang yan? Kung talagang gusto mong ma-educate ang mga Pilipino, bakit hindi mo in-educate nung time na nagsasalita ka? Ilang sentences lang yan kung tutuusin mo. Hindi ba? Sabi mo kulang sa education, kulang sa information. Kaya tayo, weak ang ating position against China. Nandiyan ka na. Nung time na kini-question mo yung pangalang West Philippine Sea, bakit hindi mo pa sinabi yung tama? Nandiyan ka na. Ilang sentences lang yan. Maganda pa yan, nanggagaling sa'yo, during the hearing dito sa Congress, di official pa dapat lumabas yan. Dahil nanggaling sa isang congressman. Hindi ba? Bakit hindi mo in-educate? Ano ang gusto mong palabasin? Nagpapasikat ka lang? Na marami kang alam tungkol sa international law? International law of the sea? Marami kang alam? Nandiyan dyan yung pagkakataon. Nung kine-question mo, bakit question mo lang? Nakulang tayo sa education. Kulang sa information ng mga Pilipino. Bakit hindi mo pa in-inform? Bakit hindi mo in-educate kaming mga Pilipino na andyan ka na? Ilang sentences lang yan.
Kailangan pa bang magbayad ang gobyerno sa'yo? Kailangan pa bang magbayad ang mga Pilipino sa'yo para sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin? Para i-educate mo kami? Gaano ba ka-complicated yan para hindi mo masabi? Nandiyan ka na eh. Bakit hindi mo pa sinabi? Ano yung dapat malaman namin? O nagpapasikat ka lang na ikaw ay maraming alam sa international law? Kasi binanggit mo pa isa-isa eh. Ilang island ang kiniklaim ng China, ilan ang kiniklaim ng Malaysia, etc., ng Philippines. Pero yung sinasabi mong kulang tayo sa information, wala kang sinabi. Ano yung information na may kakulangan tayo? Nandyan ka na. So, ibig sabihin, pasikat ka lang. Kasi kung talagang may malasakit ka sa mga mamamayang Pilipino, may malasakit ka sa Pilipinas, yung sinasabi mong kakulangan sa education, naandudong ka na sa pagkakataon na yon, hindi mo pa kami in-educate kung meron man kaming dapat malaman. Pero yung claim mo na walang West Philippine Sea, na yung salitang yan ay gawa-gawa lang natin, hindi mo ba nire-respeto ang ginawang administrative order ni Noynoy Aquino? Hindi mo ba nire-respeto yun? May mga laws pang pinirmahan si Presidente Bongbong Marcos na related dito sa issue sa West Philippine Sea. Hindi mo rin ba nire-respeto yung mga yon? Pasikat ka lang. Meron kang alam, pero ayaw mong sabihin kung ano man yon. Ang sakit pa ng salita mo doon kay Commodore Tariela, na ang tao ay nagpapakita lang ng kanyang patriotism. Pero ikaw, nasa ng patriotism mo? Question mo pa. At sinabi mong, ano sinabi mo kay Tariela? Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin yung sinasabi mong salitang West Philippine Sea sa mapa. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan sa mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore at wala siyang naintindihan. Kung may sinabi ka pang, huwag magpakagago. Anong klase kang public servant? Nawawala ka na naman doon sa guidelines na sinasabi ng Code of Ethical Conduct, yung RA 6713. Isa kang public servant pero hindi ka nagpapakita ng patriotism at ng loyalty sa iyong bansa. Sabi nga ni Commodore J. Tariela, kung naniniwala naman po kayo sa exclusive economic zone ay atin, bakit naman bawal nating pangalanan ito? Tama naman. So anong gusto mong itawag dito? Sabi nga ni Commodore J. Tariela. Anong gusto mong itawag dyan? Huwag natin tanggalin yung pangalang South China Sea? Na ginawa na nga ng executive order noong panahon pa ni Noynoy Aquino. Noong 2012 pa. I agree with Commodore J. Tariela. Sabi niya, how can one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Tama naman. Hindi ka ba nahihiya sa younger generation natin para sabihin mong wala, non-existent ang West Philippine Sea? Anong klaseng public servant ka? Sinabi rin ni Commodore J. Tariela, I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang. Ito ay atin.
ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hindi ko maintindihan ang pinanggagalingan ng salita ni Congressman Rodante Marcoleta. Hindi ko alam ano ang kanyang intensyon, ano ang pinanggagalingan, bakit parang dapat yung salitang yan ay nanggagaling sa mga Chinese, hindi sa isang Pilipino. Nakakahiya. Kung ito ay matter of terminology, andyan dyan na nga yung pagkakataon nung nagsasalita ka. Kung meron kaming hindi alam, bakit hindi mo sinabi para nalaman natin? Nagbida ka lang. Nagpasikat ka lang na meron kang alam. Pero yung sinasabi mong dapat ma-educate, pagkakataon mo na yun. Kahit pahapyaw kung napaka-complicated yan, kung napakahaba niyan. Wala kang sinabi. Basta question mo lang, question mo na walang salitang West Philippine Sea. Actually, kahit walang batas, ito ang sasabihin ko naman. Sino ang makakapigil sa isang Pilipino na tawaging West Philippine Sea yan? Kung yan ay talagang nasa western part ng Pilipinas. Sige nga. Narinig mo na ba ang salitang compass needle, Mr. Rodante Marcoleta? Assuming, sabi nga ng mga lawyer, assuming without admitting for the sake of argument na wala West Philippine Sea sa mga world map. Wala kang makikitang West Philippine Sea. Sino ang makakapigil sa'yo at sino ang makakapag-debunk sa'yo? Sino ang makakakontra sa'yo? Kahit na sino pang Poncio Pilato dito sa mundo. Kahit na sinong presidente pa dito sa mundo. Kahit na sino pang magagaling na congressman dito sa mundo. Pag sinabi mong West Philippine Sea, based on the compass needle, nasa West yan. So, sino makakakontra sa'yo na merong West Philippine Sea? Sino makakakontra sa'yo kung merong East Philippine Sea? Sino makakakontra sa'yo kung merong North Philippine Sea? At merong South Philippine Sea. Hindi ba? Tinitechnical mo yung kapwa mo Pilipino. Tinitechnical mo yung bansa na kung saan ka nakatira. Masyado kang nagiging technical. Kinokontra mo ang sarili mong bansa, kinokontra mo ang kapwa mo mamamayang Pilipino. Anong klase kang public servant? Again, Mr. Magaling na lawyer, magaling na congressman. Paki-review lang po ang RA 6713. At kung maaari lang, practicein niyo po. Dahil nakakahiya na isa kang congressman na ganyan ka magsalita na walang patriotism, walang loyalty, at hindi mo ino-observe yung Code of Ethical Conduct na dapat pinapractice ng mga public servants. Matalino ka naman. Alam kong kabisado mo yan. Ang problema, marami sa inyo mga congressmen, marami sa mga senador, ang hindi pinapractice yan. Isa ka na dyan. Merong mga mangilan-ngilan dyan na nakikitaan natin ng pag-o-observe ng Code of Ethical Conduct. Pero isa ka dyan sa hindi nag-o-observe niyan. Reviewin mo yan, at saka mo ngayon bumalik ka sa television, ulitin mo yung sinasabi mong walang West Philippine Sea. Ulitin mo yan. Pagkatapos mong basahing maigi kung ano ang hinihingi sa'yo ng Code of Ethical Conduct ng mga public servants. Nakakahiya ka. Siguradong sigurado ako, hindi ka na makakatungtong diyan sa ina-aspire mong Senado.
Binanatan mo pa si Commodore Tariela na isa sa mga nagmamalasakit at nakikita mo naman anong hirap na inaabot ng Coast Guard diyan sa West Philippine Sea para lang i-assert natin yung ating rights. Ayoko nang gamitin yung territory dahil sinasabi mo, ikaw siyempre paniniwala ako magaling ka eh. Terminology lang yan, Mr. Congressman. Pero mas matimbang sana sa'yo yung paniniwala na tayo ay meron tayong karapatan dyan. Pinipilipit mo ang issue. Sinasabi mo hindi alam ng mga Pilipino ang totoong issue. At ito ay hindi claim sa territory. Assuming tama ka dahil hindi ko naman alam yan. Hindi ako kasing talino mo. Pero sabi mo, dapat matuto tayo, ma-educate tayo. Bakit nandiyan ka sa Kongreso, hindi mo pa kami in-educate? Ilang sentences ba yan? Gaano kakomplikado yan para hindi namin maintindihan kung i-correct mo yung mali naming paniniwala. Pero ang malinaw dito, hindi mo nire-respeto yung ginawang aksyon ng gobyerno. Mula pa sa pagiging presidente ni Noynoy Aquino. Yung ginawa niyang executive order or administrative order na nag-uutos na palitan ang pangalang South China Sea into West Philippine Sea sa mga mapa na sakop ng ating exclusive economic zone. Hindi mo nare-respeto ito, lumalabas. Dahil ikaw ang nagka-question na walang salitang West Philippine Sea. Pero ang katotohanan, nung 2012 pa ito, yung administrative order ni Noynoy Aquino, President Benigno Aquino III, na nagsasabi na palitan na ang pangalang West Philippine Sea. Na pinanggalingan napalitan na ang pangalang South China Sea into West Philippine Sea sa mga mapa. Ano pa ang gusto mo? Ang gusto mo ba mag-agree pa ang China dyan? Ang sabi mo, gawa-gawa lang natin. Sino ang gagawa niyan kung hindi tayo? Gagawin ba ng China yan? Hindi kita maintindihan dyan, Mr. Marcoleta. Hindi kita maintindihan. Nagbibida-bida ka lang dyan sa Kongreso. Napaka-genius mo. Napaka-genius mo. Gusto mong ma-educate ang mga tao, pero meron ka ng oras na nagsalita ka dyan para i-educate mo kami, pero hindi mo ginawa. Nagpasikat ka lang. Nagpasikat ka lang. So mga kababayan, itong isang public servant na to, wala nang karapatang umupo ito sa anumang public office. Lalong-lalo na itong ina-aspire ng Senado. Ilaglag na natin ito dahil napaka-unpatriotic po ang kanyang ginagawa, ang kanyang pinagsasasabi. Unpatriotic po. Anyway, hanggang dyan na lang po muna. Maraming salamat mga kababayan for joining me today. Tandaan nyo lang po na pag-usapan natin dito, itong si Congressman Marcoleta, huwag na natin bigyan ng tsansa na makaupo ito dahil gagawa lang po ito ng hindi maganda para sa ating bansa. Thank you so much, ladies and gentlemen. At para dun po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell and like button. At paki-share na rin para malaman ng mga mamamayang Pilipino, maraming makaalam tungkol dito kay Congressman Marcoleta na hindi karapat-dapat na makaupo, lalong-lalo na dyan sa mataas na kapulungan ng ating bansa. Maraming salamat at magkita-kita po tayo.